Good morning, everyone. So ako dahil si Teresito kay Amanda Third. So na ako diri karon no para mag-orient ninyo no saan paggamit sa atong TMAM reporting tool. Okay, so ang atong gamiton nga reporting tool is for Cebu Province. So ayaw mo kabalaka no kay ang mga reporting tool nato maura na siya og porma same sa tanang mga PHOs nato and mga HUCs. Okay. So before ta mag-input sa atong mga SAM patient diri sa reporting tool, so ang pinakauna nato nga fill-upan is ang municipality. So ayan mo kabalaka kay ang municipality drop down ra na siya. So for example, ang bata nagpuyo sa Alcantara. So pilion nato ang Alcantara. Then ang next nato fill-upan is ang registration. So para sa registration, ang pinakauna nato isuwat is ang province. So asa nga province ni belong ang LGU nga gipuy-an sa bata. So for example, Cebu. So ibutang nato no, Cebu. Then ang bata kay taga Alcantara man. So ibutang nato Alcantara RHU. Kay OTC man ni ang atong gisgutan no or outpatient therapeutic care or ang kanang mga bata nga gi-manage nato sa mga RHU. So sunod OTC dayon butang nato OTC. Okay. So next nato fill-upan is ang SAM number. So ikapila man na nga SAM na bata ang atong gi-input karon sa atong reporting tool. So for example, pinakauna nga SAM nato na bata. So ibutang nato diha 0001. Mana. Then next, unsa man ang pangalan sa atong pasyente. So for example, ang name sa atong patient is si Sheila May Awing. So ang atong ibutang daha is last name first, then first name. Okay, mo na no? Awing Sheila May. So ang iyang mama is si Ma'am Loreza May Lapinid. Or ang caregiver siguro niyo eh, kailangan mo sila apelido, no? So ibutang nato diha Lapinid Loreza May. So mo na ang iyang parent or caregiver's name. So next nato filapan is ang address and phone number. So importante po niya ang phone number no para mas dali nato siya makontak if ever naatay mga gustong itudlo or gustong ipahibaw sa ginikanan. So para po mas dali nato siya ma-remind nga kuan ka nang ug kanusa ang iyang weekly visit sa RHU. So ibutang nato diha unsa man nga barangay ang gipuy-an sa atong SAM nga patient. For example, barangay nutrition. So man ibutang nato diha nya slash then ang iyang phone number. Okay? So next nato fill upan is ang type of entry or giunsa man nato paghibaw nga SAM na ang bata. So mana no? So ang atong mga pilianan diri is pinakauna screened by BNS or BHW. So kini siya mo ni ang kanang mga SAM nato nga patient unya ang nakakita or ang naka-identify is ang mga BNS nato and BHWs. So muna siya no. Next, napod tayo gitawag og walk-in. So kining walk-in, ang ginikanan mismo ang nagdala sa iyang bata dito sa RHU nato sa pwede pod og sa barangay health stations or sa rural health unit. So next, naapod tayo gitawag og from inpatient care. So sa ubang napoy mga instances no nga ang atong SAM nga patient is gikan siya sa inpatient therapeutic care or sa hospital. Then na discharge na siya ngadto then nibalik na pud siya iya gidalay anak ngadto sa rural health units nato. So mo na siya ang gitawag og from inpatient care. So napod tay gitawag og from supplemental feeding program. So na po yung mga ingani na instances no nga ang bata kay apil siya sa usa ka supplemental feeding program, for example kanang sa daycare centers nato nga supplemental feeding program, then ang bata kay nasam siya. So ang bata gidala sa RHU then gi-enroll nato sa outpatient therapeutic care program. So muna no ang gitawag og from supplemental feeding program. So next naapod tay from other outpatient care facility. So napoy mga instances no nga ingani ang may tabo na ay usa ka bata nga SAM then na-enroll na siya or na-enroll na siya sa usa ka
RHU. For example, RHU Ronda. So, ang bata kay gidalaman sa RHU Alcantara. So, namalhin sila boy ano. So, ang bata, maglisod naman na siya og ano, maglisod naman ang mama og dala sa bata dito sa Ronda. Kay namalhin naman sila sa Alcantara. So, gidala niya sa kanang Alcantara Rural Health Unit ang iyang anak. So, muna kanang gi-enroll nato sa Alcantara RHU, then muna ang atong pilion from outpatient care facility. So, next, naabot tayo gitawag og readmission. So, muna siya, no? So, ang readmission or relapse, muna siya ang atong mga some patients nga na-treat na nato before or ato na siya na rehab na nato ang bata, then niagi ang pipila ka mga buwan na some na pud ang bata. So, muna siya ang gitawag og readmission or relapse. Then last, naatay gitawag og ITC refusal or inpatient therapeutic care refusal. So naman tay mga bata no, natay mga some patients nga kinahanglan nato i-refer sa ITC. For example, some nga patient then naa siya underlying na sakit. For example, ang bata kay na pneumonia, na ay kanang nagsigig balik-balik ang iyang hilanat. So, di ba, kinahanglan man na nato i-refer og ITC. So, what if ang ginikanan dili ganahan nga i-refer or dalhon ang iyang bata ngadto sa hospital? So, muna siya no. Ang atong pwede mabuhat is pwede nato papirmahon og waiver ang ginikanan. Then, kanang ikonsulta nato sa atong MHO nya if ever okay kanang musugot ang atong doktor nato nga i-enroll sa OTC ang bata, sige, pwede na nato i-enroll. So, ang atong piliun ana is ang ITC refusal. Okay, so muna siya, no? So, ang ato lang piliun karon is walk-in. Okay. So, ang sunod nato na fill upan is transfer from or code of the, transfer from kanang gikan siya sa ITC or gikan siya sa laing OTC. So if ever ang bata gikan na siya na admit sa hospital, then gidala diha sa atong rural health unit. So ibutang nato ang code sa hospital or code sa ITC. So if ever wala sila code nga ma-provide nato, so ibutang lang nato diha ang name sa ITC or hospital o asa gikan ang bata. So sunod, dapat ay gitawag og transfer from OTC. So if ever gikan ang bata katong ako example ganina gikan ang bata sa Ronda RHU then gitransfer sa Alcantara. So ato pangayoon ang code sa OTC. So, if ever wala sila mahatag nga code, so ibutang nato diha ang name sa outpatient therapeutic care nga ug asa gikan ang bata. So mana siya no. So ang sunod nato filapan is sex. So unsa man ang bata, female ba or male? Okay? So next, ang iyang date of birth. So importante ni ang date of birth no, ang iyang ang format sa pagkasuwat sa date of birth. So una isuwat is month, day, and year. So muna siya, ibutang na to diha no. So for example, ang birthday sa bata kay October 7, 2020. So ibutang na to no, October 7, 2020. Then next is, ang sunod na to filapan is ang entry sa facility. Kanus ama nato na identify nga ang bata sam or kanus ama siya nagsugod sa iyang kanang pagka-enroll sa OTC nato. So mana no, so skipan lang sana nato ang age in months no. So for example, ang bata kay nagsugod sa OTC nato is December 13, 2023. So ibutang nato diha December 13, 2023. Then if mahuman na ta og fill up sa atong if mahuman na tag fill up sa atong date of entry sa facility, so automatic na na ang age in months no, automatic na na siya mo compute. So ato testing ano, for example, ilisa na to ang date. Ang iyang birthday is October 23, 2020. Then ang iyang date of entry sa facility kay December 23 gihapon, 2022. So, tanawa ang age in months sa pagkahuman na to fill up sa entry to facility.
So automatic siya no mo compute. So mana. So sunod na to fill-upan is ang iyang weight and height no sa pag-entry sa facility. For example, ang bata kay 12.5 kilograms, then ang iyang height is 75.5 centimeters. So ayaw mo kalimot ha, in kilograms and centimeters ang atong pag-input sa iyang weight and height. Okay? So mana no? So 12.5 and 75.5 centimeters ang iyang weight and height. So sunod, ang kining iyang weight for height nga z-score, automatic na na siya nga, ang iyang weight for height z-scores. So tan-awon nato ang iyang z-score sa atong mga growth charts. So for example, ang bata kay Saman, so ang iyang z-score kay less than -3 SD. So pilion nato ang -3 SD. So kuno kanang color coded ni siya ang atong z-score. So if ever unsa nga z-score ang atong pilion na siya corresponding nga color na mugawas. So tanawon na to for example, ang iyang z-score is -2 to +2 SD. So green ang mugawas or normal. So what if less than -2 to -3 SD? So yellow ang mo gawas. So pasabot ana ang bata is MAM or moderate acute malnourished. So what if less than -3 SD? So puwa siya no. So pasabot ana SAM ang bata. So mana siya. So for edema po, so di ba naman tayo naman tayo mga nagkalain-laing grade sa edema nato. So grade 1 katong mga tiil lang niya. So grade 2 kay yung mga tiil, apil ang mga kamot. Sa grade 3 po, mga tiil, kamot, apil ang noun. So what if walay edema ang bata unsa may mugawas? So green ra siya no walay edema. So if grade 1 red, grade 2 red, same ra pod sa grade 3 red jud na siya kay if naaman go edema ang bata automatic na gyud na siya nga SAM ang bata. So butangan lang nato grade 1 no. So for MUAC pod, so for example ang MUAC sa bata is 11.6, 11.6. So, mo yellow siya, no? So, pasabot anang yellow, ma'am ang bata. Pero sa miwak lang, no? Sa miwak lang. Kay, ang iyang z-score, hagbong man, puwa man. So, di ba, if ever na isa ka indicator nga mahagbong, so automatic na dyan na ang bata nga SAM. Di ba? Tulo man to atong indicator, z-score, edema, then miwak. So, if ever na isa sa tulo nga mahagbong ang bata, so automatic na jud na siya nga SAM. Okay? So for example, so testingan lang nato ano nga ang iyang MUA kay 12.8. So mo green siya no. So mana. So ato lang himuon og 11.3 ang bata. So puwa na siya no. So SAM. So diri na pud ta mag-fill up sa exit facility. So what if ang bata na kuha na nato no gisugdan na nato, gi-enroll na nato sa atong OTC. So, pipila ka mga buwan ang niagi na rehab na nato ang bata sa mana. So, sa pag-exit niya sa atong facility, so, after 5 months, so December man to no, ang iyang entry sa facility. So, after 5 months, January, February, March, April, May, so May siya na discharge na to kay na okay na ang bata. So, May 23, 2023. So, ang iyang timbang niya sa pag-exit sa atong facility is 13.2 kilograms. Then, ang iyang height is 77 centimeters. So, pila man ang iyang z-score sa pag-exit sa facility. So, i-check nato no sa mga growth charts nato ug pila ang iyang z-score. So, for example, ang iyang z-score sa pag-exit sa atong facility is -2 to +2 SD. So, pilion na nato no. So green. Green ang magawas no. Pasabot ana normal ang bata. So sa pag-exit pud niya kay wala na siya edema. So wala na siya edema. So ang atong pilion is none. None. Okay, so green gyapon no. Pasabot ana normal. Then ang iyang miwak pud kay 12.7 centimeters na.
So manano green gihapon kay normal naman ang bata. Okay? So sunod, diri na ta sa type of exit. So mag-fill up ta aning transfer out if ang bata kay atong gi-refer sa ITC or gi-refer nato sa laing OTC. So, dili na nga naa naman siya sa Alcantara nagpuyo. What if nibalik sila og puyo sa Ronda? So ato ibutang diha transfer out. Nya ibutang nato ang name sa RHU nga ilang i-transferan or ang code lang ang atong ibutang. So then next, date of minimum weight. Kanus aman niya na-achieve ang minimum weight para matawag nato siya nga kuan gyud cured. So mana siya kanus aman. So katong date sa iyang pag-exit po 05 May 23, 2023. So ang iyang minimum weight, so unsa man ang iyang weight, ang target weight, unsa man iyang target weight no para makaingon ta nga cured na ang bata. So sa man yang for example 12.7 kilograms ang target weight niya no nga para matawag nato siya nga normal. Then lastly ang sunod nato nga fill-upan is ang outcome sa atong treatment. Unsa man ang bata na cured ba? So natay kundi ano natay pilianan pod. So active if ang bata ongoing gihapon ang treatment nato niya, then wala pa siya na ayo. So defaulter if ang bata absent siya for 2 or more consecutive visits. So transfer to inpatient if girefer nato sa hospital or sa IPC. So died pod if ang bata simbako namatay. Discharged cured if ang bata kay na rehab jud nato or na cured jud nato siya. Then discharged non-cured. So mo ni ang atong pilion if ni abot na lang ang 90 to 120 days then ang bata wala pa jud na treat or wala pa jud nato na cured. Okay? So since ang bata kay kuan naman na tambalan naman jud nato na normal na siya so ang atong pilion is discharged cured. Okay? So muna na ang atong ibutang. Then pwede po ta magbutang og mga observations diri sa pinaka-last or pinaka-daplin nga space. Okay. So mana siya no? Ato ang pag-fill up nato sa atong PMAM reporting tool. Then so makita pud nato diri sa consolidated na part. So diri sa ubos no sa ikaduhang worksheet nato consolidated nga part diri nato makita ang so diri nato makita ang kuan kanang consolidated na mga some patients nato na gi-input nato sa atong reporting tool. So diha nato makano kanang ma-classify if katong mga 0 to 6 months so naka-segregate na sila naapod tay 6 to 23 months then 24 to 59 months. So mana. So makita po nato pila ka book male, pila ka book female ang atong na-enroll. Then tanang mga cases nga active and dili na pud active. So na diha nakabutang. So makita pud nato diri ma-segregate pud na no ang tanang mga gi-input nato nga nag-defaulter katong gi-transfer nato sa inpatient, tanang mga namatay, mga discharged cured and discharged non-cured. So diri nato makita tanan no. So ma-segregate na sila tanang mga some patients nga atong gi-input sa atong reporting tool. So mo na siya ang kuan dashboard ni nato. Sa mana siya. Okay, so maora to no. So if ever napamoy mga questions, napamoy mga questions nga gustong ipangutana, so pwede ra jud mo chat sa atong kano katong group chat nato for or kuan for sa GC nato sa Messenger. Okay, so daghan kaayong salamat and good morning.